Hello and good evening everyone and welcome back na naman sa ating channel. Dito naman po, Expat Update at mag-update kahit na late na ang update. Kasi di tayo nakakapag-upload. So, meron tayong nakitang video dito. Ito, yung nangyari itong unang ito, nangyari doon sa ASEAN Summit. Ito namang isa sa APEC. Ayan. Tapos, i-differentiate natin to Ang ASEAN kasi, magkaiba yan sa APEC. Ang ASEAN, na ang ibig sabihin ay Association of Southeast Asian Nation na mayroong labing isang membro na ito ay ang Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, at ang pinakabago itong October 25 lamang itong Timor-Leste. Ayan. At sa itong APEC is ang ibig sabihin naman is Asia Pacific Economic Cooperation. Ayan. Na mayroon ding 21 members. Ito ay mga malalaking bansa ito. Mayayaman, di ba? Siyempre. And dito yung mga pagkakataon sana na talaga makakuha natin yung ating ekonomiya, makapaghikayat tayo ng mga investor, o mga bansa na mahihikayat natin na mag-invest sila sa atin. Kaso, kung walang tiwala na yung ibang bansa sa ating ating presidente dahil sa nakikitang korupsyon, napakagulo, napakamahal ng kuryente, yun na, nandun na lahat, na talamak ang korupsyon. Sino ang loko-loko na mag-i-invest sa atin? Ito, yung APEC naman, kasama niya, ito, 21 na members ito. Ito, medyo mararami, napakarami at mga mayayamang bansa talaga. Nandito yung Australia, Brunei, Canada, Chile, PRC, China, saka Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, South and North na Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, at USA. Yan. Pero unahin natin tong ASEAN siyempre. Ito yung nangyari. Ito yung kahiyahiyang nangyari. Tingnan nyo itong video na ito. Kasi iyan, si President Marcos yung umakyat sa stage, pero yung nasa malaking screen is si President Rodrigo Roa Duterte. Isang malaking sampal, kumbaga, kahihiyan na inabot natin dito. Na talagang ito, hiniram lang natin tong video kay Pambansang Loyal. Manood kayo dyan kay Pambansang Loyal at malupit yan. Tatawa-tawa lang yan. So, ito, pasok. Ayan, Chairmanship. Yun, nakita niyo yung may-araw. Yun, malinaw, Bakit walang picture ni Bakit walang video o picture ni of the ASEAN Chairmanship, a commitment to unity, cooperation, and shared prosperity among all ASEAN member states. Let us now witness the handing over of the ASEAN Chairmanship from Malaysia to the Republic of the Philippines. Ayan, galing sa Malaysia, susunod na tayo. Yan yung sa ASEAN nation. Congratulations to the Republic of the Philippines, the ASEAN Chair for 2026. Yan. Tayo na magiging chair sa 2026. President Ferdinand R. Marcos Jr. to remain on stage and the Honorable Prime Minister of Malaysia to kindly return to your seat. So, yun lang ang ipapakita natin. Huwag na natin paano yung speech niya na pinagbabanatan niya si kasi baka dagdag sa kahihiyan niya na pinagbabanatan niya si Xi Jinping diyan sa sa speech na yan.
So, dito naman tayo, dito sa APEC, ang APEC. Ito naman sa APEC, ito nga yung sinasabi natin na Asia Pacific Economic Cooperation. Ito yung 21 members na na mga bansa, yung mga malalaking bansa, mayayaman na bansa. Sana ay mahikayat nating mag-invest kahit man lang si Japan na mag-invest sa atin o ito si pinakamalaking investor dito, itong China na pinag-aaway pinag-aaway natin nila pala, hindi naman tayo nakikisali sa away nila pinag-aaway nila, tapos ngayon yun, kahit sa isang kuwan lang isang pakikipagkamay lang ipinagmalaki na yun ang kanyang naging achievement dito sa APEC summit na ito. So panoorin natin to si Robin Sweet Showbiz. Pasok! Sa naganap na ASEAN Summit na kung saan formal na nakipag-handshake ang Prime Minister ng South Korea sa presidente ng China na si Xi Jinping. Sa mga sumunod na kaganapan, abay biglang lumapit ang presidente ng Pilipinas sa si BBM sa presidente ng China na si Xi Jinping na ang buong akala ng mga netizens ay formal ang pakikipag-handshake ni BBM kay Xi Jinping. Abay umakyat ng walang pasabi kaya't biglang naalarma si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kamay ni Bongbong Marcos habang nakipaggamay ito kay Mr. Xi. Abay bantay sarado, makikita nyo naman sa tingin pa lamang ni Foreign Minister Wang Yi sa kamay ni Bongbong Marcos. Imaginein mo nga naman, yung tinira mo sa ASEAN meeting. Yun. Tapos bigla-bigla kang makikipagkamay nang walang paalam? Hindi ba't may mga protocol officers? Wala ba kayong mga coordination? Para tuloy ang dating ng gate crash si BBM paglapit kay President Xi Jinping na para bang security threat siya. Ang hirap lumapit. Kaya pala ganun na lamang ang reaksyon ni Minister of Foreign Affairs Wang Yi. Pagkatapos, ang pinapalabas pa ng mainstream media dito sa Pilipinas ay makasaysayan daw ang handshake ni BBM kay President Xi Jinping. Pero oo, sige na, makasaysayan. Dahil ito, ang pinaka-nakakahiyang makasaysayang handshake sa buong kasaysayan na para bang kulang sa pansin lang at bigla kang aakyat ng stage at bigla-bigla kang makikipagkamay. Ngunit ayon kay Marcos Jr., nais lamang niyang ipakita ang paggalang at mabuting pakikitungo kahit aminado siyang medyo delikado ang ganoong kilos sa gitna ng mga banyagang lider na bantay sarado ng kanilang mga gwardiya. Aniya, ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, ang hirap lapitan. He is surrounded by security guards. Biro pa ng Pangulo, ayokong mamilit. Baka suntukin ako ng security guard niya. Bagamat wala sa protokol, ang biglang paglapit, tinawanan na lamang ni Marcos Jr. ang sitwasyon at iginiit na mahalaga pa rin ang pagpapakita ng respeto sa kapwa lider. Wow! Respeto pala yung lalapit ka lang ng walang paalam at bigla-bigla ka na lamang aakit ng stage at walang paalam na makikipag-handshake. Ayon pa kay Cusetio, it's too late for what ifs now. But if BBM did continue PRRD's foreign policy, instead of pivoting towards US, I wonder anong infrastructure meron tayo? Anong financial deals and investments? Anong advantage or benevolent gift ang meron? Not us suffering the 60 pesos or $1 exchange rate and the very high tariffs. While the rest of the world now realize China's true power, PRRD was an early adapter and carefully steered us to neutral territory. Ngayon, hirap ang Pilipinas because for one, BBM, for whatever personal reason, completely just aggravate China and plays lapdog to the US, bolstered by short-sighted defense people who should know better. Tapos, tapang-tapangan at feeling ka-level
pero wala naman siyang dignidad. Pupunta kay Xi at makikipagkamay na para bang fanboy after everything he and his people have said about China. Tapos sinong TANGA ang naniniwala na 0% tariff will hurt our exporters? Kailan naman naging favorable na may dagdag tax? Wala na talagang method and sense ang ginagawa niya. Kakabwisit. We are not the sick man of Asia. We are the pathetic one. Imagine this president in his desperation to sell his deteriorating image and hold over the country, broke protocol, and made this unsolicited and uninvited handshake and greeting for the sake of domestic photo op and PR. Shortly after being belligerent towards China, this most embarrassing turnaround and fake humility did not escape diplomatic scrutiny, and we are now being laughed at from Beijing all the way to Washington, D.C. All for show. Kaya nga para kay Mr. Will Talker, kung si BBM ay magaling mambudol dito sa Pilipinas, ang ibang bansa ay hindi niya kayang budulin. Panoorin natin ang buong video. Hilig talaga itong ating presidente. Hilig talaga niya na magsabi ng mga bulaklaking salita, no? Basahin natin. Pagka naayos po natin at mapagandahin natin ng mabuti ang Pilipinas, iyan po ang aming hangarin. Yan ang layunin po namin. Grabing layunin yan, Mr. President. 3 years ka na eh. Diba? Sa nakikita namin, Mr. President, sa 3 years mo, ha? With our experience, Mr. President, sa 3 years mo, parang hindi naman gumanda. Di ba mga Lods? Gumanda ba? Ang sabihin mo, Mr. President, gumulo! Yan. That's the right word. Gumulo, Mr. President. Ang gulo-gulo na. Di ba? Kasi nag-expect kami ng continuity. Tama. Di ba? Nag-expect kami na ipagpapatuloy mo ang nasimulan ni Tatay Digong, pero iniba mo. Mhm. Yung war on drugs, iniba mo. Mhm. Yung peace and order, oh my God. Mhm. Ibang-iba na rin ngayon. Mhm. Alam nyo mga Lords, bakit binabahira nila ng negatibo yung Dolomite Beach, yung Manila Bay ngayon? Napunta tayong Dolomite. Kung bakit iimbestigahan daw nila kuno, dapat daw hindi, dapat Dolomite yung nilagay dyan, overpricing daw yung mga materials. Kung baga, dinidisregard nila ang nagawa ng Duterte administration. Alam niyo bakit sila ganyan? Kasi inggit na inggit sila. Kasi kada punta ng mga Pilipino dyan sa Dolomite Beach or sa Manila Bay, kada mamasyal ang mga Pilipino dyan sa Manila Bay, sa Dolomite Beach, ang mareremember ng mga tao, Tatay Digong! Di ba? So, yan yung bukang bibig eh, kung hindi dahil kay Duterte. Ang pangit nito, kung hindi dahil kay Duterte. Ang kalat dito, kung hindi dahil kay Duterte. Basura pa ito ngayon. Yan ang bukang bibig ng mga kababayan natin. Nakikita nila na maganda talaga ang nangyari dyan sa Manila Bay. Kaya ang administrasyon ngayon, inggit na inggit. Kasi nga naman, wala naman silang achievement. Kaya yung achievement na lang ni Tatay Digong ang sinisiraan nila para ano? Para i-brainwash ang mga Pilipino na pangit ang mga nagawa ng Duterte administration. Nek-nek nyo! Hindi nyo mabubura sa aming mga Pilipino na mas nakita namin at mas naramdaman namin ang pagbabago sa Duterte administration kesa ngayon. Kaya wala kayong ibang ginagawa, puro paninira, di ba? Wala kayong ibang ginagawa, puro investigasyon kuno sa nakaraan. Wag na, engget kasi kayo. Galingan nyo kasi, ha? Wala naman kasi kayong achievement ngayon. Ano ba ang maipagmamayabang nyo ngayon? Wala! Ang maipagmamayabang ngayon ng Marcos administration, ano? Corruption, di ba? Nakakasuka. Sa inyo bang palagi mga kaswit, ang ginawang pag-akyat ni BBM sa stage na tila sa pilitan bang nakipagkamay kay President Xi Jinping ng China ay maituturing bang makasaysayan gaya ng ibinabalita ng mainstream media, kakamping at loyalista?
Mukhang desperado ng pansinin ng iba't ibang leader itong si BBM. Pero paano nga naman kasi siya papansinin ng iba't ibang leader ng bansa kung puro korap ang nangyayari sa Pilipinas? Ano ang inyong opinyon? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito. Ayan, so napakaganda ng pinagsasabi nitong Mr. Real Talker na ito. Laging tinitira yung... para sa atin naman, is talagang ganun. Alam niyo kung bakit, mga kababayan. Aminin na natin, sa totoo lang, sa panahon ni Tatay Digong, naramdaman natin yung talagang pagbabago. Bilang ako, mga kaedad natin, napakaraming presidente na rin yung mga dumaan sa atin na nakikita natin yung mga pinaggagawa nila. Isa-isang presidente itong nakita ko na nagtrabaho talaga ng puspusan, na dinibdib niya talaga yung kanyang pagiging Pangulo ng Pilipinas at talagang willing siya na linisan ang mga nadungisang napakaruming bayan natin. Unang-una dyan sa corruption. Nakita niyo sa corruption noong kanyang kapanahunan. Tumino yung mga kanya. Hindi natin sinasabi dito na nawala ang corruption. Mayroon at mayroon. May corruption kahit sinong maupo dyan. Pero hindi ganito katalamak. Hindi ganon sa katalamak sa panahon ni Pinoy. Hindi sa panahon ni patalamak sa panahon ng mga ibang naunang mga presidente. Nagkaroon lang tayo ng pandemya. Dahil kung hindi lang siguro, malamang, naging yung progreso natin is tuloy-tuloy. Naging nakabangga niya yung mga malalaking mga korporasyon sa Pilipinas na mga hindi nagbabayad ng mga taxes. Nasingil niya. Nagpasara ng mga ng isang malaking istasyon nakapagpasara dahil dumaan ito sa due process. Na hanggang ngayon, dahil nga sa ginawa na sa kanilang mga pagkakamali noon, is nakita naman natin na talagang sila na uminto yung kanilang istasyon. At saka iba, Mighty Corporation, kung ano-ano dyan, Philippine Airlines, palyata yun. Nagbayad, billion-billion yung mga yan, mga taxes. Dahil bakit inabol niya talaga? Dahil kailangan. Kaysa naman yung ordinaryong tao, bayad ng tax, hindi pa nga sakot, nakaltas na yung tax eh. Tapos itong mga malalaking korporasyon na ito, hindi magbabayad ng tax. Di ba? Itong kay Dilima. Sige nga, sabihin na natin kay Dilima, hindi ka ba dumaan ng due process? Tanong lang natin, dumaan ka, di ba, sa due process? Alam mo yan dahil abogado ka. Alam mo rin na makukulong ka. Dahil sinabi mo nga, world is a woman. Di ba? Hindi ko makalimutan yung mga ganun mga sambitin mo dahil pinapanood, kahit nandito tayo, pinapanood namin kayo. Yung mga frailties of woman, dyan, Juneo. Di ba? Tapos yung mga achievement ng dating presidente is napakalayo kung war on drugs pa nga lang eh. 'Di ba? Kung comparison lang yung pagkukumparahan natin, kahit magsama-sama yung presidente diyan, hindi kayo kay President Duterte. Magsama-sama kayo ng achievement niyo. Hindi niyo malalampasan yung ginawa ni President Duterte sa war on drugs pa lang. Peace and order. Hindi niyo kaya. Wala kayong mga political will na gaya ng mamang na yan, ng tatay na yan, Tatay Digong. Ngayon, ano ang legacy ni Bongbong Marcos? Ayan ito yung legacy niya, itong pakikipagkamay niya rito. Yan ang legacy niya na iuwi niya sa Pilipinas. Pagkakataon na sana ito, yung ASEAN, sinabi ko na yan kung mga membro ng ASEAN kanina. Sa ASEAN, anong ginawa mo sa ASEAN?
pinagtitira mo to si Jinping. Nung sumunod na araw, napunta kayo sa APEC, nagkukumahog kang makipagkamay. Yan ang naiuwi mo sa APEC. Samantalang napakaraming bansa ito, ang yayaman ng mga bansa na ito. Napakarami, Diyan ang, kahit na makatatlo ka lang, dalawa lang dito. Kaso nagsusumiksik ka dito sa USA na hindi ka man lang mabigyan ng libreng taripa. Di ba? Tapos, isa pang masaklap nito, pinagtatayuan ka ng mga EDCA sites, tapos yung taripa mo, binawasan lang ng 1%. Di ba napakalaking insulto yun? Himod pa more. Di ba? Yan ang problema. Yang dapat ko nung panahon ni President Duterte, doon natin naramdaman yung pagiging Pilipino. Dahil nagkaroon tayo ng leader na talagang may isang salita. Pag sinabi niyang murahin mo murahin niya yan. Wala siyang pakialam. Minura nga si Obama Anong nagawa ni Obama? Ngiti-ngiti na lang. Sino ka? Who you? Pilipinas ito. Bansa ko ito. Gusto mo pasukin ako dahil pasukin mo. Habang presidente ako nang dito ka na ilibing. Ganon yun. Kung Obama nga, binagmura di ba? Ganyan dapat. Hindi yung nagkukumahog ka dyan na binrake mo pa yung protocol para lang makapagkamay at makapag-photo ops. Ano ba yan? Kahiya-hiya. Yung hindi pa nga natapos yung kahihiyan mo dun sa ASEAN. Bumanat ka na naman dito. Tapos yan, bumanat ka na dito sa APEC na ang legasiyang maiuwi mo. Anong maiuwi mong kuhan? Yung pakikipagkamay. Yan, para maipakita sa sambayan ng Pilipino na ako ay pro-China na. Ngayon, yung mga nagsasabing pro-China si Duterte, si President Duterte, yung mga pro-China, sabihin niya nga to, nagkukumahog, makipagkamay lang, hindi nga nakausap nakipagkamay lang. Dapat, hindi tulad ni President Duterte dati, eto mga to, si Jinping, nakikipag-usap talaga yan. Talagang nakikipag-meeting yan. Ito, anong nakuha niyang meeting? Ka-meeting niya si Auntie Claire. Doon kayo sa likod. Si Donald Trump. Ano ba yung ginawa ni Donald Trump? Sa Pilipinas pa talaga pumunta. Dahil hindi niya mapapunta ng Amerika si Tatay Digong. Hindi niya mapapunta. So, anong ginawa niya? Siya ang pumunta ng Pilipinas. Kaya mo yun. Yan yung pangalan sa Southeast Asian Association ng Southeast Asian Baka wala nang pumunta sa atin Dahil mga natatakot na sa seguridad nila baka mamaya pumunta dyan tapos bula-bulahin mo, utangan mo. Yari tayo dyan. Sasabi nyo, utangan lang ako dito, bubulahin lang ako dito. Nakita mo yung may isang video nga na hinila presidente ng Indonesia yung si Brunei Prince. Brunei President ba yun? Prince. Dahil baka may dididikit ka dyan. Sabi, utangan ka dyan. Kaya wala nang tiwala yung nakakarating bansa natin. Tapos sa international pa, sa Southeast Asia, karating bansa natin sa Southeast Asian nation, wala nang tiwala sa atin. Tapos, mas lalo dito sa international, sa APEC, sa Asia Pacific, mas lalong walang tiwala sa atin. Wala na. Kaya, wala tayong, kung dito talagang lugmok na tayo. Aasa na lang tayo sa tax ni Recto. Sa taas pa ng taas. Tapos, sa OFW, nakagaya namin, kahit pa paano, nakakapag-ambag. Tourism, wala na tayo tourism. Sino bang pinakamalaking turista na pumasok sa panahon ni Tatay Digong? Mga Chinese.
Sa totoo lang, napakaraming Chinese na pumasok sa atin na diyan nagwaldas ng pera sa Pilipinas. Tapos inaway mo. Ayan, no, kung ano, pinagsasabi mo diyan sa ASEAN. Tapos yan, magkukumahog kang umano. Nagkukumahog kang makipagkamay para sa all photo ops. Naku po. So, ayun, walang patutunguhan tong bansa natin kung ganito. Tapos yung kanyang mga aliporis mananawagan na tulungan nyo ang ating Pangulo. Anong klaseng tulong ang maibibigay namin? Samantalang kayo ang nasa posisyon na nasa inyo na lahat kapangyarihan, etc. etc. Anong ginawa? Hinayaan nyo. Lalong-lalo na itong corruption na ito na flood control mess. Anong nangyari ito? Kinawawa nyo ang Pilipinas tapos tihingi kayo ng tulong. Anong klaseng tulong? Protesta ang makukuha nyo. Protesta, totoo lang yun. Hindi pa nga boycott, mga ganun. Wala pa nananawagan ng mga ganun, boycott or ano. Yan, ang panawagan nila dyan sa may EDM resign. Pakulong yung mga sangkot sa mga flood control mess. Imbestigahan yung mga kung sino man yung mga tiwaling mga pinag-a-appoint nyo dyan. Isa pa itong ombudsman na ito na puro puro interview. Saan ka nakakita ng na ombudsman imbis na magtrabaho ng tahimik, puro pa media. Ano yun? Hindi naman ganyan si Martires Si Martires dati inaamin din naman niya si Tatay Digong ang nag-appoint. Pero never siyang nakialam. Dahil alam ni Tatay Digong, we have separation of powers. Hindi ka pwedeng makialam dyan sa mga ganyan. Diyan ka sa executive ka. Diyan ka sa legislative ka. Hindi siya nangingialam dyan sa legislative. O diyan sa branch ng sa judiciary, hindi siya nakikialam. Gawin nyo yung dapat. Tama. Kung ano yung tama, yun ang gawin nyo. Yun lang ang kanyang bilin. Kung hindi, pag mali yung ginagawa nyo, ay may paglalagyan talaga. Kaya nga kahit na kanya noon, kahit mga kadikit niya noon pag nagkamali, sibak talaga. Dahil bakit? Kailangan mali yung ginagawa mo, kahit magka-close tayo, sibak ka. Ngayon, hindi. Bend the law. Yun ang mga ligasiya ng kanya. Kung ikukumpara naman sa mga achievements, talagang noon pinaganda yan. Dolomite na yan, pinaganda yan. Yung mga infrastructure natin, sabay-sabay na nagtatrabaho. Yung mga natin, yung mga airports, seaports, pinagaganda. Meron mang baha? Oo, meron mang baha. Hindi naman mawawala yan. Pero hindi ganito dito katatalamak. Na imbis na yung maganda yung nangyari dyan sa flood control, anong nangyari? Mas lalong naging baha. Konting baha na. Kaya talagang hindi nyo na maipagkakaila, hindi na maitatago ito. Napakahirap na itago. Maliban lang, kasi kahit papaano, marami pa rin tayong kababayan na talagang pa rin. Sumusuporta pa rin sa na ito. Na wala namang ang legacy corruption. Nago po. Kaya pagdating din sa due process, sa tingin namin at nakikita naman lahat sa lahat, buong Pilipinas, yung due process na nangyari kina President Duterte, walang due process na nangyari. Kaya yan,
So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood. At mamaya meron akong isang gagawing video. Ito rin kay itong pambansang loyal. Kasi yun is from local. Tapos kuan ito Bisayang salita. Hindi naman naintindihan. Hindi naman natin maintindihan ka. Kaya siya rin ang magta-translate kasi Bisaya ito, taga Davao to eh. So hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button at pakiclick na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat, syukran.